Ayan. Alam niyo po, recently, nagkaroon ako ng inspiration sa mga book at meron ding nakapagkwento sa akin, meron ding napanood ko, napakinggan ko, na mga bagay na kung saan alam ko kailangan ng bawat isa sa atin. Ang Christian pala sa panahon natin, kailangan daw matalas. Sabihin mo nga, matalas. Or sa English, sharp ka dapat. Sharp, ibig sabihin, hindi yung matalas na nakakasugat, kung hindi matalas pagdating sa discernment. Sabihin mo nga, discernment. At dahil, kaya ganun daw yung word na yon, sharp or matalas, dahil ang isang Christian, habang tumatagal, dahil nga sa mga wars, battles na pinagdadaanan, pwede daw yung edge natin, yung buhay natin na kung saan pwedeng nung una, ang galing-galing mo, yung una, on fire ka kay Lord, pero later on, baka pumupurol na at baka hindi mo na na-discern kung ano yung tama at mali dahil hindi mo na kayang i-divide yung mga bagay sa iyong buhay. Ang series natin ngayon ay tinawag nating, pakita nga natin, Stay Sharp. Bakit? Dahil meron tayo pong mga kalaban, meron tayong mga kaaway, na kung saan lahat ng Kristiyano sa buong mundo, hindi lang po ito sa Pilipinas, sa buong mundo, meron tayong kalaban, meron tayong kaaway. Amen? Alam niyo po, sabi ni Charles Stanley, ang mga kalaban daw natin, hindi po pwedeng sasabihin natin, wala tayong kalaban, pastor, kundi lahat naman, okay lang naman sa buhay natin dahil nagtagumpay na si Lord. Pwede, Ganon yung sinasabi ng marami sa atin. Pero alam niyo po, ang kalaban natin ay hindi talaga ang katabi natin, kundi ang kaaway na dyablo at ang mga schemes niya sa ating mga buhay. At inahalin tulad ni Charles Stanley na parang ikaw daw ay nasa lugar ng maraming mga leon na ready nang sumakmal sa iyo, pero ang sinasabi mo, wala akong leon na nakikita. Nagigets niyo ba yon? Nagigets niyo po ba? May kausap ba ako ngayong gabing ito? Dahil meron tayong kaaway na hindi natin nakikita. And every day, sa ating mga buhay, nabanggit ko na po ito before, pero mukhang kailangan ko pong banggitin ulit sa inyo, to wear the full armor of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, wear the full armor of God. So, kailangan natin maging sharp kasi nahikayat tuloy ako ngayon na magkaroon ng series teaching dahil hindi ko to pwedeng i-series ng Sunday. Meron na tayong series teaching. Ano nga yun kapag hapon? Ano yun? Plot twist, God's will, di ba? And naalam natin anong kalooban ni Lord. Pero kailangan din naman natin malaman sino ang mga kaaway natin sa kapanahunan na ito. At meron po tayong apat. Apat na threats sa ating mga buhay. Tinatawag po yan, una sa lahat, yung armor threats. Ito yung didiscuss natin ngayon, armor threats. Kaya sinasabi ni Paul sa mga Christians sa Ephesus to wear the full armor of God kasi merong threats sa ating mga buhay. Balikan natin yung apat at later on, sa next week natin, didiscuss naman natin yung spirit of Jezebel, the spirit of Python, at saka spirit of the Antichrist.
Kasi po pwedeng akala natin wala, okay lang naman pastor, pero baka kaya hindi mo ma-discern kasi hindi ka sharp. In short, baka hindi mo alam kung paano kumikilos si Satan. Nag-i-improve ba ang technology sa kapanahunan natin, mga kapatid? So si Satan din, yung schemes niya, nag-i-improve. Tignan nyo, no? Kung noon si Satan, ang pamamaraan niya para ang mga Christians nawa hindi tumanggap kay Lord ay persecution, sa panahon natin ngayon, pwedeng hindi na yon yung pamamaraan niya. Bakit? Hindi gumana noon eh. Maraming mga Christians pinersecute, pinapatay, pero ano nangyayari? Lumalawak pa rin ang Christianity. Di ba? Doon kayo magulat. Pinapatay na ang maraming Christian, dumadami pa rin ang mga Christians. Nakita niya na hindi pala yun yung susi. Dumami ang Christianity. But, pwedeng sa kapanahunan po natin, ang mga apat na to ay na-experience ng lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Now, una sa lahat, gusto ko po i-discuss ngayong araw na ito, yung tinatawag na armor threat. Sabihin mo nga, armor threats. So, in the Bible, of course, na-preach ko na to before, Bishop, no, si Rev, but kailangan natin ng fresh na pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Binubulay-bulay natin yung Word of God and pinauulit-ulit natin. I realized na bakit nga pala pinapasuot tong mga armor na ito? Bakit din nababanggit yung mga attributes ng armor na ito? Ano ba yung potential na in the future kaharapin ng mga Christians, especially sa lugar ng Ephesus? Alam niyo po ba ang Ephesus ay lugar na kung saan tinatawag ang Ephesus na desirable. Kagusto-gusto yung lugar na yan. Alam niyo po, mayaman pala ang lugar ng Ephesus. At alam niyo rin po ba na sa Ephesus, nandoon po yung wonder of the world of that time. Ang pinakamalaking statue sa balat ng lupa. Ano yon? Ang statue ni Artemis, the goddess of hunt, beauty rin. Ano? And ano rin, yung pagkakaroon ng anak. Ang itsura ni Artemis, marami siyang breast. Tapos yung buhok niya, maraming mga curls. Maraming mga, tawag doon, parang ikot-ikot na ganyan. No? Parang ganon. And alam niyo po, mga babae nung time na yon, talagang adore nila si Artemis. Kaya at that time, no, maraming mga tao sa buong mundo pumupunta talaga sa Ephesus para rin makamit ng mapapangasawa pala nila. But, ang sabi ni Paul sa mga Christian sa Ephesus, next slide, anong sabi? Verse 11, put on, balikan lang natin, put on all of God's armor, so that you will be able, tignan niyo po sabi, to stand firm against all, ano daw? Strategies of the devil. Hindi lang yan strategy nung unang panahon, strategy yan kahit ngayon. Sabihin mo nga, hindi lang noon, ngayon din. Verse 12, ang sabi, tignan niyo po, for we are not fighting against flesh and blood enemies. Sa church kasi ngayon, pwedeng nadidiscuss natin, of course, madalas natin nadidiscuss about Jesus, ano? Pero as you grow in the Lord, kailangan mo ring ma-realize na merong kaaway si Jesus. Merong kalaban ang forces of good. No? At kailangan mong ma-realize na ikaw ay tawag doon, target point ng mga kaaway na ito. Kaya, didiscuss natin to for 4 weeks. Ano? Kasi,
gusto ko pong mapag-ingat kayo. Gusto kong kahit sino man sa atin dito, hindi mapahamak, amen? Kundi laging magtagumpay. Ang sabi, for we are not fighting against flesh and blood, but against, tignan niyo po yung mga naka-highlight ng green, evil rulers, authorities, mighty powers, evil spirits. So meron tayong mga kaaway na hindi natin nakikita, gustong sirain ang buhay natin. Sila, akala mo wala dahil hindi mo alam. Pero sinasabi ni Paul sa mga taga-Ephesus, ang ganda ng lugar nyo, wow, merong wonder of the world, ang yaman nyo, kaya lang hindi nyo alam na meron kayong kalaban. Amen? Pwede kang maganda ang buhay mo, blessed ka ni Lord, pero meron kang kalaban na hindi mo nakikita. Ano daw yon? Evil rulers, authorities, mighty powers, and evil spirits. Kaya ang sabi ni Paul, pagdating ng verse 13, next slide please, therefore put on every piece. Hindi sinabi niyang isang piraso lang, every piece of God's armor, so that you will be able to resist the enemy in the time of evil. Hindi ito yung literal na meron talagang armor of God, kundi ito po yung isa sa pamuhay mo. You are living, namumuhay ka, na kung saan ito yung mga tinatawag na principles ng buhay mo. Hindi ito yung, kumbaga, ngayong araw na to, suot mo, next day, hindi naman, next week, wala na, hindi ganon. Kasi ang war ay war. Ano yun? Ibig sabihin, hindi tayo nasa isang vacation at parang magiging kampante ka next day. Nagtagumpay ka ngayon, magiging kampante ka na kinabukasan. Dahil hindi pa rin tapos ang laban hanggat ikaw ay nabubuhay dito sa lupa. Amen? Anong sabi? Then after the battle, tingnan niyo po sabi, you will still be standing firm. Mga kapatid, bakit kaya may mga Kristiyanong nag-give up? Bakit kaya may mga Kristiyanong hindi na nagpapatuloy? Bakit may mga Kristiyanong nadadapa? Bakit may mga Kristiyanong kapag inattack na sila ng enemy, hindi na sila nakakabangon? Ano ang meron? Perhaps baka itong sinabi ni Paul na principles, hindi nila isinasapamuhay. Kaya meron po akong 7 primary threats na nakita na kung saan yung armor of God, pinoprotektahan kanya dito sa 7 primary threats na ito. Ano yung 7 primary threats na ito? Actually, 6 lang yan. Pero sinama ko yung number 7 kasi important siya. No? But tingnan niyo po, ang sabi ng verse 14, stand your ground, putting on, ano pong sabi, sabay-sabay natin basahin, the belt of truth. Sabihin mo nga, truth. So, katotohanan, sinturon ng katotohanan. Una sa lahat, mga kapatid, bakit kaya katotohanan? Bakit ito yung una sa lahat na maging principle ng bawat isa sa atin? Na kahit anumang kasinungalingan, dapat hindi mo papaniwalaan, kahit anumang mga bagay na kung saan mga feeling mo tama, hindi mo susundin, dapat hindi yun yung gagawin mo. Pero, paano nga ba natin, Pastor, malalaman ano nga yung katotohanan na yun? Dahil, ito po ang unang threat sa lahat. At ito actually, pag nag-chat kayo kay ChatGPT at sa Google, kung ano talaga yung step 1 sa face ng kaaway na dyablo sa buhay ng mga tao,
Ito rin yung number one actually na kalaban ng truth. Ano yon? Pakita natin. Deception. Anong word? Deception. Akala mo tama, pero mali pala. Alam niyo si Satan, hindi siya yung sasabihin puro mali. May truth, pero merong kaunting mali or lies. Tignan nyo, di ba? Sa Garden of Eden, hindi ba sinabi sa inyo na magiging ganito kayo? Na mamamatay kayo? Hindi, magiging Diyos kayo. But actually, namatay nga sila. Namatay sila saan? Sa relasyon nila sa Diyos. And alam niyo po, pagdating sa deception, ito yung mahirap una sa lahat. Dahil hindi na natin alam sa panahon ngayon kung ano yung tama. Sino nagsasabi ng tama, sino nagsasabi ng mali. Kaya tignan niyo pong maigi mga kapatid, ano ba yung tinatawag na belt nung kapanahunan noon? Sino nagbe-belt dito? Ayan, di ba? Nagbe-belt kayo. Pero sa panahon kasi natin, ang belt ay ano? Para sa pants natin o kaya sa short. Pero ang sinasabi dito ni Paul ay full armor. Kasama sa armor ang alin? Belt. Noon, hindi pala armor yung meron sa pambaba. Ang armor noong unang panahon ay more on sa taas. Ang belt ginagamit hindi sa pangbaba, kundi para sa pangtaas actually. Para hindi malaglag o kaya halimbawa, sasabit dito yung breastplate, hindi siya gagalaw ng ganyan. No? Ganun ang ginagawa ng belt. Nagigets natin? At sinusuksukan din siya ng espada. So para hindi lumaglag o kaya gumalaw-galaw yung breastplate, kailangan ng belt. Mga kapatid, next slide, ano ba yung standard natin? God's word should be our standard. Hindi yung feelings natin. Alam niyo po, medyo complicated lang ako i-explain to kasi pagdating sa belt, nung sinesearch ko siya maigi, hawak niya yung dalawang armor. Ano yun? Breastplate of righteousness at saka the sword of the Spirit, which is ang sabi ni Paul, the Word of God. Ang Word of God hindi mo pwede paghiwalayin saan? Sa katotohanan at sa righteousness. Tatlong yun. Word of God, truth, and righteousness. Paano mo malalaman ang truth? In God's Word. Para ikaw ay mabuhay na righteous. So take note yung tatlong bagay na yun. No? Medyo na-advance lang tayo. Pero pag inaral niyo pong maigi, ganun yung nung kapanahunan nila. Pastor, sa panahon po ngayon, ano ba yung katotohanan na sinasabi talaga? Ang katotohanan, malalaman natin saan? On God's Word. Gusto mong malaman kung ano yung tama, kung ano yung righteous, pumunta ka sa Word of God. Amen? Kung ikaw, ang principle mo is truth, kailangan susundin mo kung ano ba yung truth talaga, kung ano yung true na yon. And ang true ay ano? God's Word. Hindi base sa feelings natin. Kasi yung feelings natin, madaling i-manipulate, madaling i-deceive. Pag may umiyak dyan, feeling mo na agad, siya na yung mali. Di ba? Siya na yung tama. Di ba? Na ikaw maaawa ka na kagad sa kanya. Sino dito yung nag-comment nung nakaraan? Dun sa post na sabi daw, siya daw yung pumatay, yung boyfriend daw yung pumatay dun sa isang actress. Pero nalaman, after a few days, hindi pala talaga yung boyfriend,
Hindi naman daw yun yung cause ng death. Nakita nyo? Paano madaling ma-deceive ang maraming mga Filipino? Paano i-control ang mga tao? Sa pamamagitan ng emotion, feelings. Nakuha natin? Pag nakakaawa, yan, pag may umiyak, yun na ba talaga kagad? Halimbawa may lumapit sa'yo, nagsusumbong, ginawa daw ni ganito sa kanya ito. Ikaw naman, si kampi ka kagad. Teka, pwede kang ma-deceive kung hindi mo ina-uphold yung truth of the story. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging careful ka. Kaya ito, no? Next slide. Ano yung mga bagay na mga pinapaniwalaan kong kasinungalingan pala or panloloko lang pala sa akin? Baka ngayong Christmas na ito, naniniwala pa rin kayo sa mga charms. Kailangan bilog sa bahay. Kailangan ano daw kayang kulay ngayon? Ano daw kulay? Meron bang swerteng kulay ngayon? O kaya may mga pamahiin para daw mag-repel ng evil spirits. Lalagay ka ng bawang tsaka asin. O kaya maniniwala ka sa sinasabi ng iba, i-manifest mo daw, i-post mo, sabihin mo lagi sa salamin, mangyayari sa'yo ang mga bagay na sinabi mo. Mga kapatid, ano ba yung pinangahawakan mong truth? Truth mo ba yon o truth ni Lord? Kasi ganun na ngayon eh. Ano yung truth na yon? Hindi, ako to. Kung ano yung sa akin. Kaya tignan nyo, di ba? Anong sinasabi ng iba? Sa'yo yan, ikaw yan, truth mo yan, story mo yan, ikaw bida dyan eh. Pero totoo naman, di ba? May kanya-kanya, pero kailangan hindi ka one-sided sa panahon na to. Kailangan nakikita mo yung lahat ng story. Kaya kung may mga tao na pag nagsumbong ka, kampi kagad sa'yo, doon ka matakot. Hello? Pag may nagsumbong ka sa tao na yon, tas kampi ka agad sa'yo, doon ka matakot. Pag kinontra ka, doon ka matuwa. Kasi bakit? Pwedeng kapag kinampihan ka, hindi niya pa kasi nakikita yung buong story mo. Hello? And unknowingly, baka siya rin, deceive, kayong dalawa, na-deceived na rin. Kaya, huwag tayong lumapit sa mga taong yes ng yes sa atin. Amen? Kaya, alamin mo ngayon, ano yung mga pinapaniwalaan ko nga palang kasinungalingan lang pala or panloloko lang sa akin? Next, tinatawag na ano yon? Body armor of God's righteousness. Stand your ground, putting on the body armor of God's righteousness. Katuwiran. Dito kayo magtataka, bakit kaya katuwiran or yung armor na ito, yung body armor na ito? Actually, ang pinoprotect ng body armor ay puso. Puso. And madalas, sa mga awayan, ano ang nangyayari? Sa puso, sumusugat. Madalas. No? And anong nafe-feel natin? Next slide. Ano yon? Condemnation and accusation. Kapag sinabing, mali ka kasi. Yan. And
ang feeling mo na ngayon, dahil sinabing mali ka kasi, wala ka nang ginawang tama. So what is that breastplate of righteousness protecting you from? The condemnation of the enemy na hindi ka naman right in front of God. Hindi ka naman matuwid. Pero saan mo nga pala malalaman that you are righteous before God? Saan mga kapatid? If you accept that truth na message ni Jesus Christ and you read the Word of God. Kaya ito, madalas, dumadating sa atin yung condemnation dahil hindi natin nare-realize, baka hindi rin tayo rooted on the truth of God's Word. Kaya nangyayari, tandaan nyo, ano yung number 1? Belt of truth. So ano nangyayari? Kapag hindi sa iyo truth, yung God's Word at saka yung righteousness, nangyayari yung breastplate mo, gumaganyan pag tumatakbo ka, umaano siya. Ang tawag doon? O umaalog siya. Ang hirap nun makipaglaban. Kaya, minsan, may papasok na mga thoughts and feelings na hindi naman galing kay Lord, hindi naman totoo, akala mo totoo. Naramdaman ko kasi nasaktan ako, pastor. Akala mo totoo. Pero pwedeng attacks pala ng kaaway sa buhay mo. Para ma-feel mo na hindi ka naman right before God. Kaya yung iba sa atin, nahihiya talaga sila mag-church. Yun yung truth, mga kapatid. Nahihiya sila mag-church kasi, di ba pastor, gano'n naman eh. Ate, di ba gano'n naman kasi parang tagal ko nang di nakadalo, dami ko nang pagkukulang kay Lord. Di ba? It is because yung righteousness para sa kanila ay base saan? Hindi rooted sa Word of God, kundi dahil sa feelings lang nila. Kaya tandaan nyo yun, yung tatlong pieces ng armor of God, the belt of truth, the breastplate of righteousness, and yung sword of the Spirit ay talagang nasa iisa sila. No? Magkakakonect silang tatlo. Nagigets natin? Nagigets po ba? So, hindi pwedeng righteousness lang tapos truth. Kasi bakit? Saan mo malalaman na katotohanan na ikaw ay righteous before God? In God's Word. Hindi rin pwedeng walang truth, tapos breastplate of righteousness lang and sword of the Spirit or the Word of God. Kasi bakit? Ano mangyayari? Hindi mo masasabi na truth ang God's Word. Kailangan yun yung principle mo sa iyong buhay. Ang truth ay nanggagaling sa Word of God na nagpo-produce ng righteousness sa iyong buhay. Amen? So, ngayon tignan natin. May nafe-feel ka ba ngayon na condemnation in your life? Pwedeng marami kang pagkukulang kay Lord. Pastor, dami ko ng pagkukulang, parang ayoko na ulit mag-leader. Nagsasabi si Bishop na baka tinatawag ka ulit na mag-call out ng mga tao kay Lord, maghikayat ng mga tao sa church. Pero naisip mo yung mga pagkukulang mo noon. And sometimes nafe-feel mo, di ba, parang baka yun na naman yung mangyari. But let me tell you this. Next slide. Tayo ay pinatawad na. God is always giving us second chances. And sometimes, ganun din tayo nafe-feel natin. Diba, parang, sino nga ba lalapitan kong leader? O kaya, ano bang gagawin ko? Papasok na naman ba ako sa ganito? Para kasing nakakapagod na baka mamaya hindi ko na naman magawa yung expectation sa akin. Let me tell you again, hindi ka righteous because of yourself. You are right because God says so. And ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Ano nga pala yung na-pierced kay Jesus? Tagiliran niya.
the weakest na kung saan, alam mo, pag tinusok, baon agad. Sa gilid kasi hindi mo pa mararamdaman minsan dahil baka merong buto. Jesus was pierced sa tagiliran. Ano nga palang pinoprotect ng full armor of God? Buo yan. So Jesus was pierced para ikaw ay maligtas. Amen? Next slide. Kaya saan ako ngayon nagko-compromise sa aking buhay? Meron ka bang mga bagay na kung saan dati active ka kay Lord, tapos sa pag-walk mo kay Lord, alam mo sa sarili mo, hindi na right choose yung pamumuhay mo. Kasi pwede kang bumalik sa dating buhay, hinubad mo na, para sa'yo, hindi na yun yung truth. Hindi na yun yung God's word yung truth, yung righteousness na nagpo-produce sa buhay mo. Saan ka ngayon nagko-compromise? Mga kapatid, alam niyo po, si Lord ay nagpapatawad. Gusto niyang bumalik ka sa Kanya. Ano yung bagay na ginagawa mo nung una? Kung matatandaan niyo sa Book of Revelation, mga kapatid, meron dong church na kung saan hindi na daw si Lord yung first love nila. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, gawin mo ulit yung ginagawa mo nung una. Kung dati hindi ka nagko-compromise pagdating sa faith mo, gawin mo kung ano yung ginagawa mo nung una. Amen? Next slide. Ano next? The sandals or shoes of peace. Kapayapaan. Ang sabi rin, that comes, tignan nyo, sabi, peace daw that comes from the good news. Kapayapaan na galing sa mabuting balita. Na ano yun? Ano bang mabuting balita na yun? We are forgiven, na si Jesus nagbigay ngayon ng pag-asa sa iyo at sa akin. Ang shoes nung unang panahon, para sa mga soldiers, ay important para sa kanilang stability. Para makakatayo sila. Para yung mga paa nila protected sa mga mabatong lupa. Para kahit anong mangyari, magagawa nilang tumayo ng maayos at makalakad. Kasi kawawa ka kung hindi ka naman nakakalakad kahit may full armor ka. Sugatan yung paa mo, ang hirap makalakad. And what is this shoes na ito? Ano ba yung yung fend off niya? Next slide. It's all about fending off instability and offense. Instability and offense. Ano yung mga bagay na nakakadapa sa isang Kristiyano? Ano yung mga bagay na nakakasugat ng paa mo? Para hindi ka na magpatuloy sa paglakad mo as a Christian. Di ba tinatawag nga ang Christian journey na journey? Ano yung journey? Lakbayin. Sometimes mabato, sometimes hindi, sometimes madulas. Amen? Sometimes mabuhangin, sometimes naman smooth lang. Pero kailangan may protection yung paa mo every step of the way. Bakit? Anong tatargetin? Yung peace na meron ka. Hindi ka maka-move on. Dahil bakit? Wala kang kapayapaan sa iyong puso. Laging may away. Laging may hindi pagkakaintindihan. Imbis na mag-move forward kayo sa group nyo, hindi kayo
hindi kayo mag-grow kasi merong offense. May labang kayo sa isa't isa. Perhaps pwedeng sa ministry nyo rin. Perhaps pwedeng dito sa church, sa family. Perhaps sa relationship mo. Gusto mo na mag-take kayo ng another step sa relationship, kaya lang hindi kayo makapag-take ng another step sa relationship kasi bakit? Pwedeng wala kayong peace. Warla kayo, magkaaway kayo. Kaya maraming mga relationship hindi nagte-take ng another step dahil bakit? Walang peace. Bakit kaya hindi nag-grow ang maraming Christian? Bakit kaya tumitigil sila sa pag-attend ng church? 52 Sundays sa loob ng isang taon. Ilang Sundays kaya sila nakakadalo? Bakit kaya paputol-putol? Perhaps meron kayang offense na tumitigil sa kanila, pumipigil sa kanila para magpatuloy sa ginagawa nila. Mga kapatid, every day, habang tayo nabubuhay, ang gusto ni Lord, maghatid ng kapayapaan ang bawat isa sa atin. Kung meron kang kaaway ngayon, kapatid, kung meron kang nafe-feel mo, hindi ka talaga makomporme, makampante sa kanila, ito yung masasabi ko lang. Next slide. Choose peace. Sabi ko nga, pag merong offenses, masyadong maikli yung buhay para gugulin mo sa puro awayan. Bakit hindi magkaroon ng kapayapaan? Amen? Choose peace. Sabi mo nga sa katabi mo yun, choose peace, kapatid. Ngayon, kailangan mo ma-identify ano or sino ang nagnanakaw ng kapayapaan ko. Ay, siya kasi, yung tao kasi na to. Ay, si ganito kasi. Ay, kasi yung ugali niya. Okay, paano mo ba mare-resolve yun? Paano mo maayos yun? Kasi kailangan may gagawin siya. May gagawin sila. Teka, ang love ba talaga ay kailangan mauna muna yung kabila bago ikaw? Give and take ba talaga ang love? Mga kapatid. Tignan nyo take note. Bakit kaya nagkakaroon ng war at hindi matapos-tapos ang mga gera kahit nung unang panahon? Bakit? Kasi ganito ang nasa isipan. Ano yon? Tignan nyo Sila muna dapat. Nagets nyo? Sila muna dapat magtino sila para magkaayos. Tama? Tama? So hindi nawawala ang away. Tignan nyo na lang galit ni Lord sa atin. Kung si Lord ganun, siya muna dapat magbago. Siya muna dapat lumapit. Pero ganun ba yung peace? Kaya nagkaroon tayo ng peace ngayon. Kaya tinawag si Jesus na Prince of Peace dahil siya yung nauna na nagpatawad sa iyo at sa akin. Di mo magawa, ako nagagawa. Nagets niyo yun? Nagets niyo yun? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, choose peace. Next slide. Ano pa? In addition to all of this, ano daw sabi? Hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. So ito tignan nyo. Sabi, kailangan itaas mo daw yung shield of faith. Bakit? Para sa fiery arrows. Alam niyo po, meron palang hindi kayang
i-fend off or protektahan yung armor natin, yung sarili natin, yung helmet natin, kahit ano man yan, na protection sa katawan. Kailangan yung tinatawag na shield of faith. Nabaliwala lahat yang meron ka dyan kung hindi mo naman sasalagyan ng pananampalataya. Kasi merong tinatawag pala na fiery arrows. Mga kapatid, ano kaya yung fiery arrows na yun? Na hindi mo alam kasi arrow nga eh. Mabilis yun. Yun yung di mo nakikita, bigla na lang papasok sa'yo. Hindi mo iniisip, may isip mo. Ano yun? Next slide, pakita natin. Naghang. Ayan, ganyan yan. Ano yun? Doubt. Fear. Ano yan? Anxiety. Sino sa inyo yung parang, nung una confident ka, tapos biglang hindi? Sino sa inyo yung ganun? Nung una matapang ka, tapos biglang natakot ka. Yung una parang, hindi, kaya to. Tapos biglang, hala, paano na yan? Yung di mo naman iniisip, ganda-ganda ng mood mo, biglang nagbago, isang iglap. Di mo naman iniisip, pumasok sa isipan mo, nang gets nyo? Hindi nyo inaasahan, pagpasok mo dun sa isang room, biglang ganun kagad yung mafe-feel mo. Doubts, fear, anxiety, mga unpredictable sa ating buhay. Lahat nakakaranas niyan. Pero hindi porket may attack, kumbaga, deads ka na, wala na, tapos na. Kaya tinatawag o sinasabi dito ni Paul yung i-hold up mo daw yung shield of faith. Now, kailangan nating tandaan, pag merong doubts tayong nararanasan, ay magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Hindi sinabing kulang ka sa faith kapag nag-doubt ka o kaya parang hindi ka na Christian. Pwedeng may faith ka, hindi mo lang nagamit ng time na yun. Hindi kasi sa totoo lang pag tinignan nyo, ang ganda na nangyari sa buhay ni Elijah, di ba? Bumaba yung apoy, pero nung siya talagang confident siya labang sa mga followers ni Baal, di ba? Pero nung sabi na ni Jezebel, patayin si Elijah, tumakbo siya. Akala ko ba, di ba, ang tapang-tapang niya, harap pa siya dun sa mga followers ni Baal. Iisa lang siya doon, tapos libo-libo yung mga followers ni Baal. Di ba? Niligtas nga siya ni Lord noon, bumaba nga yung apoy, hindi niya ba nakita kapangyarihan ni Lord? Pero hindi, yun doon eh. And take note ito, si John the Baptist, di ba? Nakulong siya. Tapos, nagpadala ng mensahero kay Jesus, di ba? Kasi bakit? Ba't siya nagpadala ng mensahero? Kung kayo ba talaga yung Messiah, ganyan. Dahil, baka mamaya, yung lahat ng mga ginawa niya, in vain lang pala. Di ba? And take note, sa book of Matthew, after nun, yung last chapter, nakalagay doon, some of them, sa mga disciples ni Jesus, kahit na umakyat na si Jesus, nakalagay, some of them doubted. Sa buhay ng Kristiyano, pwede talagang pumasok yung doubt kasi hindi mo alam eh. Yun nga yung biglaang papasok sa'yo, pero i-entertain mo ba? Lalabanan mo ba? Magiging alert ba yung faith mo sa lahat ng bagay na yan? Next slide. Tandaan mo to. God's purpose will prevail. Magiging maayos din ang lahat sa huli. Amen? Kahit anong mangyari,
Ulitin mo, sabihin mo, God's purpose will prevail. Magiging maayos din ang lahat sa huli. Mga kapatid, sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, ang sabi ni Jesus sa mga tao, "Come to me, all of you, lahat kayo, na ano daw, weary and carry heavy burdens." Mga marami kang dalahin sa iyong buhay. Marami kang doubts, fears. Na-freeze ka sa paa mo, sa kalagayan mo. And sabi ni Jesus, hali kayo. Sabi niya, I will give you rest. Bakit? Ano kaya yung rest na ito? Akala lang kasi natin, pag kinuha lang natin yung verse 28 na yan, lapit lang ako kay Jesus. Pipray lang ako, okay na. Actually, doon tayo nagkakamali ngayon. Kaya important talaga yung context. Pagdating ng verse 29, tignan niyo yung sabi, "Take my yoke upon you." Anong sabi? Tignan niyo sabi, "Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls." So, tignan nyo. Next slide. Take my yoke. Yung yoke na yon, hindi yung egg yolk. Okay? Pamatok yon sa isang hayop para sabay sila kapag aandar. Okay? Yung yoke na yon, hindi yun yung literal. Ibig sabihin nun, hayaan mong turuan ka ni Jesus. Tingnan nyo, nung sumakay kami ng kalesa noon, nung bata ko, Intramuros, yung yoke na yun yung pag kinabig nung nagpapaandar sa kaliwa, kakaliwa yung kabayo. Pag kinabig sa kanan, kakanan. Pag hinatak na ganon, titigil. Di ba? Ano yun? Yung yoke, nagsasabi na, sumunod ka sa authority ko. Ang ginagawa lang ng marami, lalapit kay Lord. Di ba? Lumapit nga sila, kaya lang, Pastor, ba't ganun? Wala pa ring rest. Hindi ko pa rin nafe-feel. Ang sabi ni Lord, tingnan nyo, hindi pa siya tapos eh. Kasi verse 28 lang binasa mo eh. Sabi sa verse 29, ano sabi oh? Let me teach you. Kunin mo yung pamatok ko. So, paano ko mararanasan yung rest? Submit to His authority. Naulit ko, submit to His authority. Bakit? Next slide. Ang faith, mga kapatid, ay pistis sa Greek. Sa mga nagba-Bible school dito, na word study natin dyan. Di ba? It's more than a belief. Ano daw yon? It's about trust and hindi lang trust. Ano daw? Obedience. Hindi pwedeng nagtitiwala ka lang kay Lord, tas walang pagsunod. Kailangan merong pagsunod. Now, ba't mo nga nararanasan yung doubt ngayon, fears, worries? Anong solusyon para makawala ka sa mga bagay na yun? Obey. Baka may hindi ka sinusunod na sinasabi ni Lord na gawin mo sa iyong buhay. Pinagkakatiwalaan mo ba talaga siya sa iyong buhay? Alam niyo po, hindi biro yung anxiety kapag ikaw talaga ay nagkaroon nun. Dahil hindi lang yung isipan mo eh. Actually, pati yung katawan mo, apektado. Pero kahit saan kayo magpuntang doktor, no? Kahit saan kayo magpuntang doktor, may mga practical silang kailangan mong gawin para mawala yung anxiety mo. Hindi puro faith lang. Kasi we believe, James chapter 1 verse 17,
Every good thing daw comes from God. Amen? So, kasama dun yung alin? Gamot, ano pa? Doktor, di ba? Kasama yun, kaya nga may profession na ganun eh. Pero samahan mo pa rin ng faith. Trust and obey. Kaya tignan nyo, may ibang pinag-pray, halimbawa si Jesus, gumaling. Si JJ, gumaling, pinag-pray si Jesus. Pinag-pray si JJ, gumaling. Tapos may isa naman, may sakit, pinag-pray si Jewel, hindi gumaling. Pero nung pumunta sa doktor, gumaling. Hindi ba good yon yung nagkaroon ng doktor? Good pa rin. Dahil bakit? Si Lord naman nagbibigay ng ganon. Every good thing. Di ba? And sabi every good and perfect gift is from, ano sabi? From above. Balikan natin. Now, pistis. More than just faith, trust mo kay Lord, paano ka mag-o-obey? May faith ka, gagaling ka. Wala kang gagawin para gumaling. Example, may lumapit isang araw. Papray po si ganito. May ano po siya, worries, doubts, anxieties. Bago ipag-pray, tinanong ko, madalas ka ba magkape? Kasi yun yung number 1 pala. Kapag napadami ka ng kape, bibilis daw yung attack ng anxiety sa'yo. Though merong good benefits ang kape, amen? Pero lahat ng sobra ay masama. Tapos, tinanong ko, anong oras na po kayo natutulog bago kayo magkaroon ng ganyan? Ay, nanonood pa po kasi ako hanggang 2:00 ng madaling araw. Sabi naman ng isa. Yung isa naman, meron din daw anxiety. Mafe-feel niya, minsan daw, naninigas na lang siya, pati yung kamay niya. Sabi ko, okay, kailan pa yan? Kasi tinatanong kasi kahit sa ano po namin, sa counseling, hindi ka pwedeng sasabihin mo, faith lang yan, kulang ka lang sa prayer. Hindi. Kailangan kasi trust and obey. Kailangan may works may gagawin ka talaga Amen? Amen ba? Okay. Kaya sinabi doon, put up the shield of faith. Put up, may gagawin ka, may work Next slide. Kaya, ano yung mga kinakatakot ko ngayon sa aking buhay? Ano yung mga bagay na yun? Ano yung mga bagay na worries mo, doubts mo, fears mo? May ginagawa ka ba para maiwasan mo rin yun sa iyong buhay? O bukod sa nagtatrust ka kay Lord, nagpe-pray ka, ano pang ginagawa mo? Okay ba tulog mo? Baka masyado ka nagbababad dyan, tapos hanggang madaling araw ka. Konti na lang tulog mo. Baka maghapon kang nasa cellphone lang, scroll ka ng scroll sa social media, compare ng buhay ng iba sa buhay mo. Next. Anong sabi? Ephesians chapter 6 verse 17, put on salvation as your, anong sabi? Helmet. Ano yan? Para saan yung helmet? Sa ulo. Ano bang pinoprotektahan sa ulo? Hindi mata actually. Kasi di ka na makakita Ano yan? The brain. The brain. Yun yung pinoprotektahan. Next slide. So ano yun? Mental attacks. Mental attacks. Helmet of salvation. Naulit ko, James 1:17, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God, our Father. Ano daw?
who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. So, kung ang good and perfect things galing kay Lord, then, yung mga bagay din na mabuti sa ating buhay, katulad ng mga kailangan nating gawin para makaiwas sa mga sakit, important din sila. Amen? At ganun din naman, salvation, bakit kaya nasa helmet yon? Kasi dyan madalas yun yung attack na, ligtas ka ba talaga? Diba? Sino sa inyo pumapasok sa isipan niyo yun? May nagtanong nga sa akin one time, Pastor Jace, nagkasala po kasi ako nito. Humingi na akong tawad kay Lord, kaya lang parang feeling ko hindi pa ako pinatawad. Ang attack, mostly, sa mind. Sa mind. And kahit pag binasa nyo, Book of John, chapter 1, yung darkness cannot comprehend the light, ang sabi. So, saan yung comprehension? Sa mind. Di ba? Yun yung ina-attack actually lagi ng kaaway sa atin. Na ang salvation kasi, ano yun kumbaga, hindi lang yan yung alam mo na save ka. Kung hindi ka kasi rin makakagalaw, amen? Kung hindi rin naman yun pinaprocess ng utak mo. Sa atin, di ba? Meron tayong science subject noon na meron daw mga neurons, ganyan-ganyan sa utak, nagsisend ng signal para sa mga katawan natin para gumalaw sila. Tama? So, ngayon, kung save ka, important ang brain kasi hindi kikilos yung buong katawan mo. Hindi ka kikilos na ikaw ay ligtas. Kaya bilang isang Christian, ang pamumuhay, hindi lang sa loob na kung saan tinanggap mo talaga si Jesus, pero nakikita sa lahat ng kinikilos mo. Pag-iisip mo, gawa mo, lahat ng bagay na yon. Important, yung helmet of salvation. Next slide. My mind belongs to Jesus. Tandaan mo yun. My mind belongs to Jesus. Hindi lang puso, isip din. Kasi kailangan yung mindset mo, mindset ng isang follower talaga ni Jesus. Next slide. Kaya ano yung mga kaisipan na paulit-ulit na umaatake sa identity mo? Na, ay, hindi ka naman anak ni Lord. Ay, bakit ganyan? Ano kaya yung mga ganong kaisipan na yun? Bakit kaya sila pumapasok sa isipan mo? Next slide. Yan. And, number 6, take the sword of the Spirit, which is, ano daw? The Word of God. Next slide. So, anong inaano niya? Nagiging protection din yung aggressive weapon na ito. Saan? Stagnation and silence. Alam niyo po sa giyera, hindi ka makaka-forward or mape-penetrate mo yung army nila kung wala kang sandata. Hindi mo mabibit, hindi ka makaka-move forward kung nasa harapan mo pa rin yung kaaway mo. And hindi tayo binigyan ng long-range weapon ni Lord, no? Kaya hindi mo pwedeng kalabanin yung basta-basta, halimbawa, yung hindi mo kayang abutin ng, halimbawa, sasabihin mo, we come against principality sa buong Metro Manila. Akala mo kapag ginawa mo yun,
buong Metro Manila na kagad, hindi na magiging, idolater, hindi na ganun, hindi na kukuha yun dun. Kasi bakit? Ang Word of God is more on, ano yun? Face to face. Malapitan. Yun yung weapon lang na binigay sa atin ni Lord. Kaya kahit anong gawin mo na pagsasalita na ganon, walang effect yun eh. Walang effect yun. Ang mangyayari, may effect kung ang Word of God shinare mo sa katapat mo. Amen? Amen? Next slide. Kaya nakapagbasa ba ako at naiintindihan ko ba talaga yung sinasabi ni Lord sa Bible? And hanggang basa na lang ba ako? Tapos di ko ginagawa yung sinasabi ni Lord. Kailangan hindi ka silent. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan hindi ka silent. And last but not the least, number 7, anong sabi? Hindi, balikan natin. Yung verse muna. Walang verse? Yan. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. So, actually, nung binabasa ko siya, sabi ko, teka, hindi, yung full armor of God kulang kung wala rin tong verse 18. Kasi ang sabi, pray in the Spirit at all times on every occasion. Yung prayer, kasama pala siya. Kasama siya. Kasi, tinan nyo, sabi pa rin, stay alert, be persistent in your prayers for all believers everywhere. So, ano yung fine-fend off ng prayer? Important ang prayer. And kaya ka nandito sa church, sa prayer meeting natin, aba kapatid, you are practicing what Ephesians chapter 6 is saying. Next slide, ano yun? Anong fine-fend off mo dito? Overall exhaustion. Bakit? Lahat ng tao napapagod. Amen? Lahat ng tao napapagod. Pero sabi kasi ni Paul, kanina, tignan niyo sabi, balikan natin yung verse, tignan niyo sabi yung naka-underline, tignan niyo maigi. Pray in the Spirit, ano daw nakalagay? All times. Ano sabi pa? On every occasion. So, ibig sabihin, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hindi lang dito, sa labas din. Nag-iisa ka, nasa school ka, pray. Sabi mo sa katabi mo, pray. Sabi mo sa likod mo, pray. Sabi mo sa kanan mo, pray. Yan. Sa unahan mo, sabi mo, pray. Mga kapatid, ano bang nagagawa nitong prayer na ito sa atin? Prayer pala, nakakapag-energize sa isang Christian. Kaya pala ang Christians noon nagiging matatag dahil sa prayer. Tingnan niyo sabi ni Paul sa kanila, stay alert, be persistent in your prayers for all believers everywhere. Para mas lalo maging matatag ang church. Kaya, huwag tayo magtaka kung bakit hanggang ngayon may Christianity. Hindi nawala. Kasi maraming nag-pray. Pag nawala ang prayer sa church, baka mawala rin yung church. Next slide. Next slide, yan. Conclusion natin, sabay-sabay natin basahin. Obedience tightens every piece of the armor. Ano gagawin natin? Obey lang tayo. Amen? Yung truth, yun yung maging principle natin. Yung righteousness. Amen? Yung shield of faith. Helmet of salvation. Yung sword of the Spirit, which is the Word of God. At prayer. Now, ang tanong natin kay Lord, Lord, anong gusto mong gawin ko ngayong week na to? Para, yung bang, alam niyo yun, pwedeng may matagal na tayong iniiwasan nating gawin. This week, why not
gawin mo yung pinapagawa na sa'yo ni Lord. It can be an spiritual practice. Pwedeng kailangan balikan mo yung ginagawa mo nung una. Or may kailangan kang iwasan sa iyong buhay. Whichever it is, kapatid, kailangan hindi puro faith na trust lang, kailangan merong obedience. Sabi mo nga sa katabi mo, obey. Come on, sabi mo sa nasa likod mo, obey. Sabi mo na sa nasa unahan mo, obey. Tayo ay manalangin. Lord, we bless you this evening. We know, Lord, na gusto mo kaming protektahan against the schemes of the evil one. Lord, dalangin namin this week, magsimula po sa buhay ng bawat isa sa kanila na maging aware sila sa deceptions na nararanasan sa kanilang buhay. Lord, sa anumang attacks ng kaaway sa kanilang buhay. And Lord, maging principle nila yung full armor na pinapasuot niyo po sa lahat ng mananampalataya. Lord, isa pamuhay namin ito mula sa araw na ito. At wala, Lord, ni isa man sa amin, ang dalangin namin, na humiwalay, bumitiw sa iyo, kundi lahat kami magpapatuloy, Panginoon. Lord, starting today, we believe you are raising up an army of believers, an army of leaders, Lord, na kung saan sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church, sila ay gagamitin mo para mapalawak, Lord, yung iglesia mo, ang kaharian mo sa mundong ito. Salamat aming Ama. We bless you in Jesus' name. Amen and amen. Okay, sige, tayo tayong lahat. Ipag-pray na rin natin tong mga offerings natin. Meron pa bang hahabol? Ayan. Kung wala na, pwede bang unat natin ating mga kamay